Hinamak na manugang. Kabanata 476. At ang orihinal na may-ari ng kotse na nakatayo sa pasukan ng hotel ay nasuri na ang PUS ng hotel gamit ang kanyang bank card. Mayroong talagang 60 milyon sa carry. Talagang tycoon. Laking gulat ng orihinal na may-ari na hindi man lang makapagsalita. Hindi niya inaasahan na may ganito kay Amon na tycoon sa mundo. Ito ay 60 milyon. Napakayamang tycoon, kahit sa Yan Capital, hindi marami sa kanila. Bagamat hindi siya kapos sa pera, ang binatang ito ay nakasuot ng ordinaryong damit. Talagang 60 milyon ang itinapon niya sa isang pagkakataon. Kahit na siya ay hindi maaaring maging isang mayaman na tao. Higit pa rito, ang may-ari ng Rizbank Super VIP card na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga personal na ari-arian ay kailangang may tanong lamang 100 ang pinakamaraming listahan sa mundo bago siya makakuha ng makuha ito. Sino nga ba ang binatang ito na nakasuot ng ordinaryong damit? Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang card at bumulong sa sarili. Parang may malalim na iniisip ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito, may nasagasaan. Magalang siyang tumawag, "Boss Wo, handa na ang mga dokumento. Hindi mo ba hiniling kay President Lewis ng construction company na makipag-usap sa negosyo? Hoy, nasaan ang iyong sasakyan?" Kumunot ang noo ng medyo may edad na at inilagay ang card sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa relo niya at seryosong sabi. Mahigit kalahating oras na ang lumipas mula noong itinakdang oras. Hindi ko akalain na ganito pala kasuway si President Lewis. Ayokong magtrabaho sa ganoong kaliit na kumpanya. Dumating lang ako dahil maganda ang reputasyon ng kumpanyang ito. Dahil iyon ang kaso, ayaw kong makipagtulungan. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang medyo may edad na lalaki at umalis. Sa orihinal, nagkaroon siya ng appointment sa boss ng Chingyang Corporation, si Jane Lewis, para talakayin ang kontrata sa meeting room ng hotel. Sa huli, talagang sinira ni Jane Lewis ang kontrata, kaya hindi na kailangan pang makipagtulungan. Galit ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang papalabas ng hotel. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa Maserati. Lumipas ang 1 minuto, nakatanggap si Alex Dixon ng satellite location sa kanyang telepono. Sinulyapan niya ito at agad na inikat ang sasakyan at nagmaneho papunta kay Jane Lewis. Si Alex Dixon ang nagmaneho ng sasakyan at sinilip si Ding Yu sa rearview mirror. Malabo niyang naramdaman na hindi simple ang layunin ni Ding Yu na mapalapit sa kanya. Dahil hindi nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, kahit si Jiang Shuili ay palaging iniisip na siya ang ahente na ipinadala ng Haicheng Group Company sa Yan Capital. Mayroong kasing daming malalaking kuha tulad ng mga ulap sa Yan Capital. Ano ang punto ng isang ahente mula sa isang dayuhang kumpanya? Kahit na ang isang maliit na karakter tulad ni Li Chenggang ay walang pakialam sa kanya. Ang figure at hitsura ni Ding Yu ay nasa mataas na grado. Hinawakan niya ang lahat ng uri ng magagandang bagay. Sa Yan Capital, ito ay kasing dali ng pagbilang ng palad para makalapit sa isang napakayamang tao. Paano siya makakalapit sa kanya ng paulit-ulit? Hindi alam ni Alex Dixon ang dahilan. Umiling siya at pansamantalang inilagay ang ideyang ito sa likod ng kanyang ulo. Ang huling bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ipaliwanag ito ng malinaw kay asawa Jane Lewis. Kung talagang may lihim na motibo si Ding Yu, hindi niya ito pakakawalan. Ang pulang Maserati ay lumipad sa pinakamabilis na bilis sa kalsada. Wala pang 5 minuto, nakita ni Alex Dixon ang figure ni Jane Lewis. Nakita niya si Jane Lewis na nadapa sa bangkita. Nagtaas siya ng kamay habang naglalakad, parang pinupunasan niya ang kanyang luha. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Alex Dixon nang makita niya ito. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at hinabol siya. Ang Maserati ang nagmaneho ng shortcut. Bumagal si Alex Dixon at sinabi sa bintana habang nagmamaneho, "Miss, ngayon ka lang nagkamali. Sekretarya ko lang si Ding Yu sa Yan Capital. Walang nangyari sa atin." Hindi inaasahan ni Jane Lewis na hahabulin siya ni Alex Dixon. Galit at galit siya. Tiniis niya ang sakit sa kanyang puso at nilunok ang kanyang mga luha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi pinansin si Alex Dixon. Binilisan niya ang kanyang lakad at naglakad pasulong.
Miss, makinig ka muna sa akin, walang magawang sabi ni Alex Dixon. Diretso ang tingin ni Jane Lewis at malamig na sabi habang mabilis na naglakad. No need to explain. I will pack my things and leave the villa after we go back. Nakita ni Ding Yu na ang mga mata ni Jane Lewis ay namumula at namamaga at may mga luha sa kanyang mukha at bakas ng awa ang sumilay sa kanyang puso. Gayunpaman, siya ay kaunti lamang. Siya ay isang assassin at ang kanyang misyon ay sirain ang relasyon nina Alex Dixon at Jane Lewis. Hindi siya maaawa sa maliit na bagay. Ang isang assassin ay isang kasangkapan lamang. Kung hindi, daan-daang beses na sana siyang namatay. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Ding Yu, Miss Lewis, lahat ay hindi nakakaunawa. Pakinggan muna ang paliwanag ni Boss Dixon. Napakatalino niya at alam niyang kailangan niyang protektahan ang sarili sa sitwasyong ito. Kung wala siyang sasabihin, marahil ay hindi siya patatawarin ni Alex Dixon pagkatapos ng usapan. Baka pahirapan pa siya nito. Hindi mo na kailangan pang sabihin, mawala agad sa paningin ko. Ayaw ni Jane Lewis na abalahin siya. Pagkasabi nito ay nanlamig ang mukha niya at naghanda sa ibang landas. Asawa. Pakiramdam ni Alex Dixon ay walang magawa. Ipagpapatuloy pa lang niya ang pagpapaliwanag, bigla niyang nakita sa gilid ng kanyang mata ang isang itim na Mercedes-Benz sa likod ng sasakyan. Isang kamay ang lumapat mula sa bintana. Isang maliwanag na ilaw ang biglang kumislap. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Bigla niyang tinapakan ang accelerator at inikot ang manibela gamit ang kaliwang kamay. Biglang bumilis ang Maserati. Kasabay ng matalim na tunog ng pagkuskus ng mga gulong sa lupa, naanod ito ng 180 degrees at nagpadala ng humarang sa harap ni Jane Lewis. Ang hangin ay napuno ng amoy ng goma na gulong na dumidikit sa lupa. Muntik pang mabundol ng sasakyan si Jane Lewis at mas lalong nagalit. Tumangala siya at sumigaw, Alex Dixon, sabi ko ayaw kitang makita ngayon. Asawa, sumakay ka na sa kotse. Biglang binuksan ni Alex Dixon ang pinto at hinayla ng malakas ang braso ni Jane Lewis, hinayla siya papunta sa passenger seat. Natigilan si Jane Lewis at hinayla niya ito papasok sa kotse. Alex Dixon, baliw ka. Anong ginagawa mo? Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, bigla niyang narinig ang pagsabog ng mga tao sa gilid ng kalsada. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. May pinatay siya. Bilisan mo at tumawag ng pulis. Tulong. Lahat, tumakas. Napahawak si Jane Lewis sa bintana sa gulat at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya na kung saan siya nakatayo lang, may ilang makintab na palaso sa lupa. Ang matutulis na metal na mga palaso ay tumusok ng malalim sa lupa. Ang matigas na sementadong lupa ay talagang tinusok ng mga palaso na parang gawa sa tofu. Agad na namutla ang magandang mukha ni Jane Lewis. Kung hindi lang siya hinayla ni Alex Dixon, ang mga arrow na ito ay tumagos sa kanyang katawan at ginawa siyang hedgehog. Ang metal arrow shaft ay kumikinang na may asul na liwanag. Ito ay malinaw na lason. Ano ang nangyayari? Sa sobrang gulat ni Jane Lewis ay namutla ang kanyang mukha. Nakalimutan niya ang hindi pagkakaunawaan kay Alex Dixon at bumulong. Hindi na nakapagsalita pa si Alex Dixon at sumigaw sa malalim na boses. Umupo ka ng mahigpit. Walang oras si Jane Lewis na mag-react bago biglang humila ang kanyang katawan na paatras kasama ng inertia. Ang malaking pulang Maserati ay sumugod na pasulong na parang tumutusok sa hangin. Ang bilis ng kotse ay talagang tumaas sa 120 km/h sa isang iglap. Kasabay nito, nakarinig din si Jane Lewis ng tunog mula sa sasakyan. Bang, 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 bang. Ilang matutulis na palaso ang tumusok sa likuran ng sasakyan. Kung hindi para sa Maserati, ang sasakyan ay nahulog sa lugar. Kabanata 497. Sa sandaling ito, si Ding Yu na nakaupo sa likod ay nakasimangot din at ang malamig na mga mata ay dumampi sa rearview mirror. Batay sa maraming taon niyang karanasan bilang isang mamamatay tao, alam niya na ang kabilang partido ay isa ring mamamatay tao. Higit pa rito, mayroon din siyang cultivation base. Ito ay depende sa kung paano hahaharapin ito ni Alex Dixon. Kung hindi ito kayang harapin ni Alex Dixon, makakahanap siya ng pagkakataong umalis.
Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang manibela at pinaandar ang kotse, mabilis na pinaandar ang highway. Sa rearview mirror, kitang-kita niya na may tatlong itim na sasakyan na nakasunod sa likuran. Sa harap ng itim na Mercedes-Benz, may isang matipunong lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw na nakalabas sa skylight na may hawak na crossbow. Malapit na humabol ang tatlong itim na Mercedes-Benz. Patuloy na umaatake ang matipunong lalaking may hawak ng pana. Ang ilan pang matutulis na bakal na arrow ay bumaril mula sa crossbow sa kanyang kamay, sumisipol sa hangin. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang manibela, nagbalik-balik sa kalsada. Isang malaking pulang Maserati, umuuga ang buntot, mabilis na kotse. Matapos iwasan ang kanilang arrow, isang arrow na lang ang natitira, at nakatutok ito sa likod ng sasakyan. Sa isang putok, nabasag ang lampara ng karwahe. Tungkol naman sa Maserati, parang tinamaan ng mabigat na bagay, bigla itong nanginginig. Nabasag din ang salamin ng bintana sa likuran, at nagkapira-piraso ang salamin. Napakalakas ng puwersa. Malamig na umungol si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang kalaban ay magkakaroon ng ganoon kalakas na cultivation base. Ang lakas lamang ng palasong ito ay sapat na upang masira ang 1,000 librang bato. Ito ay hindi bababa sa yugto ng Midchi Refining. Habang nagmamaneho siya, sumulyap siya sa rearview mirror at gumawa ng magaspang na pagtatansya sa kanyang puso. May mga 5 o 6 na tao ang nakahabol. Biglang naputol ang traffic sa kalsada. Maraming driver ang natakot kaya sila ay naliligaw. Ang ilang sasakyan ay bumagsak sa tabing kalsada ng may kalabog, ilang sasakyan ang sumunod na malapit sa likuran, at ilang sasakyan ang nahulog sa kanal. Ang ganitong klase ng car racing at chasing scene ay napapanood lang sa mga pelikula. Ang panunood pa lang ng eksena ay sobrang kapana-panabik na. Saglit, ang trapiko sa highway ay nablock, at ang tunog ng mga busina ay yumanig sa kalangitan habang sasakyan sila ay tumaas at bumaba. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay isang pelikula. Dahil sa mabilis na sasakyan ay nahilo si Jane Lewis at ang kanyang tiyan ay parang tumatalon sa dagat. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay. Bumilis ang tibok ng puso niya at tumindi lahat ng balahibo niya sa katawan. Ngunit alam din ni Jane Lewis na siya ay nasa isang krisis ngayon. Sinasamantala ang puwang pagkatapos ng drift, hindi naiwasang sabihin ni Jane Lewis. Pupuntahan nila ako. Ilabas mo ako sa kotse. Tatawag ako ng pulis. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang manibela at walang pag-aalinlangan na sinabi, ikaw ang asawa ko. Siyempre paprotektahan kita. Pagkasabi niyon ay ngumiti ulit siya ng casual at sinabing, at saka, wala akong pakialam sa mga pulgas na ito sa likod. Ilan lamang sila sa unang yugto ng Chirify ng Underlang, sa mata ng mga ordinaryong tao, sila ay pagkakaroon ng paghanga. Pero sa harap ni Alex Dixon, durog na durog sila. Hindi ito inilagay ni Alex Dixon sa kanyang mga mata. Pero nandoon pa rin sa kotse sina wife Jane Lewis at Ding Yu. Hindi niya kayang baliwalain ang kanilang kaligtasan. Malapit na sumunod ang tatlong itim na sasakyan, parang mga langaw na hindi maitapon. Si Alex Dixon ay nagmaneho na palabas ng downtown area at nakarating sa isang abandonadong kalsada sa mga suburb. Kaunti ang mga tao sa kalsada, at ang mga mamamatay tao sa tatlong sasakyan sa likuran niya ay nagsimulang kumilos ng walang ingat. Bang bang bang. Isang sunod-sunod na bala ang dumaan sa Maserati, at ang sasakyan ay yumanig ng ilang beses. Obviously, tinamaan ito. Napanatili ni Jane Lewis ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang magandang mukha ay mapatla na. Ibaba mo ang ulo mo. Hinawakan niya ang manibela gamit ang isang kamay at idiniin ang ulo niya pababa gamit ang kanang kamay. Si Ding Yu, na nasa likod, ay alertong nakayuko at dumikit sa back seat. Idiniin pa lang ni Alex Dixon ang ulo ni Jane Lewis nang may isang palaso na dumaan sa kanyang ulo na may kasamang whoosh. Ang tatlong sasakyan sa likod niya ay mahigpit pa ring kumagit dito. Pinagmasdan ni Alex Dixon ang kanyang paligid. Ang magkabilang gilid ng kalsada ay lupang sakahan, at walang tao doon. Bigla niyang pinahit ang manibela at inapakan ang preno. Tumili.
Kasunod ng nakakatalam na tunog ng mga gulong na gumagapang sa lupa, ang pulang Maserati ay biglang naanod at gumawa ng 180 degree na pagliko. Sa isang iglap, humiga ito ng paalang sa kalsada at tuluyang huminto. Ang strongman in black, na may hawak ng crossbow, ay binawi ang crossbow at sumigaw sa malalim na boses. Tumigil na ang kalaban. Habulin mo sila. Tumangala si Ding Yu mula sa likurang upuan at nag-aalalang sumigaw, Alex Dixon, bakit mo pinahinto ang sasakyan? Marami silang tao. Hindi mo sila matatalo. Baliw ba ang taong ito? Sa gayong mga kalagayan, hindi lamang siya nagmamaneho upang makatakas, huminto pa siya sa kanila. Sa napakaraming kaaway, nililigawan lang niya si kamatayan. Naghinala pa si Ding Yu na si Alex Dixon ay hindi kasing lakas ng sinabi ng mga alamat. Isa pa siyang basura. Tumingin siya sa assassin sa likod niya at nagdesisyon. Ang sitwasyon ay apurahan. Hindi na niya maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagdating ng panahon, lalabanan niya ang mga mamamatay tao sa dugo. Kahit mamatay siya, kaladkarin niya ang ilan sa kanila pababa kasama niya. Mukhang kinakabahan din si Jane Lewis at gulat na tanong, Alex, bakit mo inihinto ang sasakyan? Don't worry, I have my own arrangements. Umiti si Alex Dixon at inabot ang mukha niya para hawakan. He instructed, you guys stay in the car. Bago ko sabihin sa inyo na bumaba ng sasakyan, huwag kayong lumabas ng sasakyan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Papalapit ng papalapit ang mga sasakyan sa likuran niya. Nakita din nila si Alex Dixon na bumaba ng sasakyan. Hindi lang siya nag-iisang lumabas ng sasakyan, nakasandal din siya sa pinto ng sasakyan. Tahimik siyang nagsindi ng sigarilyo at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na para bang naghihintay na mapunta ang mga ito. Medyo nakangiti talaga ang ekspresyon niya. Agad siyang sinimulan ng mga mamamatay tao sa sasakyan. Hehe, mag-isa, subukang bumaba ng bahay. Malapit ka nang mamatay, pero gusto mo pa ring kumilos. Napakatanga nitong si Dixon, ang 500 million na ito ay madaling kumita. Nanunuya ang lalaking naka-shades at sinabing, dahil takot siyang bumaba ng kotse at naging target, huwag mo akong sisihin kung bakit siya ginawang salan. Pagkasabi niyon ay inilabas niya ang kanyang crossbow, nilagyan nito ng 5 arrow, at itinutok kay Alex Dixon. Ang mga pumatay ay natagpuan lamang sa pangungutya kay Alex Dixon. Walang nakapansin na biglang nagdilim at maulap ang langit, at unti-unting nagdilim ang langit. Ang mga kidlat na tila mga pilak na ahas ay dumaan sa mga ulap. Ang malakas na lalaki sa shades ay naglagay ng isang arrow at hinayla ang bowstring sa maximum. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kanyang busog ay nangyayari lamang ng isang arrow upang tumagos kay Alex Dixon, at ito ay maaaring sumabog tulad ng isang bomba ng TNT. Ang true chilang na nakakabit sa arrow ay sapat na para sabog ang katawan ni Alex Dixon sa mga piraso. Nililigawan mo si kamatayan. Ang malakas na lalaking naka-shades ay napabuntong hininga sa pagkadismaya at akmang bibitawan na ang pana. Sa mga sandaling ito, bigla niyang nakita mula sa malayo na si Alex Dixon, na naninigarilyo sa gilid ng sasakyan, ay tila nag-angat ng ulo at ngumiti sa kanya. Ang ngiting iyon ay parang sugo mula sa impyerno. Ililibing niya sila. Isang masamang pakiramdam ang agad na damaloy sa puso ng lalaki. Kasabay nito, nakasisilaw na puting liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan. Kabanata 478. Tumpak na tumama ang 2 kidlat sa 2 itim na sasakyan sa likod. Boom! Boom! Agad na naging 2 bola ng apoy ang 2 itim na sasakyan at bumangga sa gilid ng kalsada na nagdulot ng paglabas ng makapal na usok. Ito ay lightning manipulation. Natigilan ang malakas na lalaking naka-shades sa kinatatayuan. Medyo nanginginig talaga ang kamay na may hawak ng crossbow. Ang sasakyan ay nagpakawala rin ng hiyaw sa takot. Hinubad ng lalaki ang kanyang sunglasses at napanganga si Alex Dixon. Paano ito nangyari? Ang kanyang cultivation base ay mas mataas sa grupong ito ng mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay cultivator din. Higit pa rito, napakataas ng cultivation base ng kanyang kalaban na hindi man lang niya masabi kung ano iyon.
Natigilan din si Ding Yu habang nakaupo sa kotse. Maaaring ipatawag ni Ku Fei ang Heaven Thunder. Kaunti lang iyon, ngunit sa mata ng lahat, isa na itong maladyos na pag-iral. Gayunpaman, maaaring ipatawag ni Alex Dixon ang dalawang malaking Heaven Thunder ng walang hirap-hirap at pasabugan ang dalawang sasakyan. Ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Ku Fei. Napatikip ng bibig si Jane Lewis sa gulat. Hindi niya alam na ang dalawang kidlat ay ipinatawag ni Alex Dixon. Akala niya nagkataon lang. Nadurog ang puso ng matipunong lalaki at patuloy siyang umuungal. Bilis, paikutin mo ang sasakyan. Ang kabilang partido ay isang taong hindi niya kayang saktan. Kumpas kamay lang ang kailangan niya para maalis ang mga ito. Sa sobrang takot ng driver ay nanginginig ang buong katawan. Agad niyang pinaikot ang sasakyan at tatakas na sana. Gusto mong tumakas. Umiti si Alex Dixon at ginalaw ang daliri. Boom! Bang! Dalawang guhit ng kidlat ang tumama mula sa langit. Tumpak itong tumama sa kalsada sa harap ng itim na kotse. Dalawang crater na may diameter na 2 metro ang agad na nilikha sa matigas na konkretong kalsada. Ang hukay ay nasunog na itim, at ang itim na usok ay kumulat. Takot na takot ang matipunong lalaki kaya nanginginig ang mga paa. Ang dalawang kidlat na ito ay tumama sa harap mismo ng sasakyan. Kung mayroong kalahating sentimetro na paglihis, siya at ang kanyang sasakyan ay masusunog hanggang sa abo. Sa sandaling ito, umalangaw sa isipan ng iilang tao sa sasakyan ang malamig na boses ni Alex Dixon. Pumayag ba ako na pakawalan kayo? Kung maglakas loob kang umatras, pumatay ng walang awa. Walang tunog sa paligid, ngunit ang boses ni Alex Dixon ay umalangaw sa kanilang isipan. Takot na takot ang driver kaya naging green ang mukha niya on the spot. Mabilis niyang inihinto ang sasakyan at hindi na naglakas loob na tumakbo pa. Bumaba ka sa kotse. Lumuhad ka sa akin. Isa pang malamig na utos ang sabay na tumunog sa kanilang isipan. Takot na takot ang matipunong lalaki kaya nadurog ang puso at nanghina ang mga paa. Kung pumasok sa kanilang isipan ang isang voice transmission, kahit na magtanim sila ng 100 taon, hindi pa rin nila ito magagawa. Nagsisi siya ngayon. Nanghihinayang siya kaya naging berde ang bituka niya. Hindi katakataka na ang employer ay nag-alok ng bayad na 500 milyon at nangakong magbibigay ng 1 bilyon pagkatapos ng bagay na ito. Napakataas ng kabayaran, at lahat ng ito ay dahil si Alex Dixon ay isang hindi matatalo na target. Hindi sila narito para tapusin ang misyon, kundi para mamatay. Nanginginig ang 3 assassin sa sasakyan ng makababa sila ng sasakyan. Lumuhad sila sa isang hilera sa tabi ng kalsada, hindi nangangahas na lumaban. Noong una ay natakot si Jane Lewis, ngunit bigla niyang nakita ang 3 taong bumaba sa sasakyan na itinapon ang kanilang mga sandata at lumuhad sa gilid ng kalsada na parang mga tupang naghihintay na katayin. Nakahawak ang 2 kamay nila sa ulo at agad na nanlaki ang magaganda nilang mga mata. Ano ang nangyayari? Ang kabilang partido ay hindi maihahambing na mabangis ngayon, at hinahabol sila hanggang sa lahat. Pero ngayon, parang natakot siya, masunurin siyang lumuhad sa tabi ng kalsada. Nalilitong tumingin sa langit si Jane Lewis. Naghiwa-hiwalay na ang maitim na ulap. Hindi kaya natigilan sila ng kidlat ngayon. Bumaba din si Ding Yu sa sasakyan. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay hindi mailarawan sa mga salita. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Alex Dixon. Hindi niya makita ang kanyang paglilinaw sa lahat. Marahil, kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap upang labanan siya sa isang draw. Ang 3 assassin ay lumuhad sa gilid ng kalsada, nanginginig. Hinawakan ng matipunong lalaki ang kanyang ulo at takot na sinabi, "Kami ang mga bulag at nasaktan guro. Guro, patawarin mo sana kami at iligtas ang aming mga aso." Pagkasabi noon ay humarap siya kay Alex Dixon mula sa malayo at lumuhad para yumuko. Bumalik din sa katinoan ang 2 pa. Mabilis silang sumunod sa kanya at yumuko ng buong lakas, humihingi ng awa. Heaven Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Heaven Master, mangyaring iligtas ang aming aso. Sa sandaling ito, umalangaw sa kanilang isipan ang malamig na boses ni Alex Dixon. Magsalita ka. Sino ang nagpapadala sa iyo dito?
At ano ang iyong pakay? Gusto mo bang harapin ako, asawa Jane Lewes? Ang matipunong lalaki ay nag-alinlangan saglit at natakot na nagsabi, Heaven Master, hindi namin maihahayag ang anumang impormasyon, o mamamatay kami. Ayaw mong sabihin. Pagkatapos ay maaari mong piliin na tamaan ng kidlat at mamatay ng walang kumpletong bangkay, o panatilihin ang sikreto. Ang iilan sa kanila ay lumuhad sa lupa at nagkatinginan habang nanginginig. Natahimik ng ilang segundo ang matipunong lalaki, pagkatapos ay biglang nang ulit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sige, dahil mamamatay pa rin tayo, umaasa lang tayo pagkatapos nating sabihin ang totoo, hahayaan tayong mabuhay ng Heaven Master. Kung ikukumpara sa takot na tamaan ng kidlat, mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang organisasyon at tumakas hanggang sa dulo ng mundo. Heaven Master, galing kami sa ibang bansa. May nagbayad ng 5 billion in advance at nagbayad ng 500 million in advance para kitilin ang iyong buhay. Ang matipunong lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing may determinasyon, hindi namin alam ang mga detalye ng employer, ngunit ang taong ito ay nagmula sa Yan Capital at isang babae. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumaki, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas ng ilang beses. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa at namatay. Bumagsak din sa lupa ang dalawang kasama sa tabi niya sa parehong posisyon. Napabuntong hininga si Alex Dixon, at nanlamig ang mukha niya. Agad siyang humakbang pasulong. Gayunpaman, huli na. Tumigil na sa paghinga ang tatlong asasin. Namumula ang kanilang mukha, at isang bakas ng itim na dugo ang tumulo mula sa sulok ng kanilang bibig. Anong nangyayari? Anong nangyari sa kanila? Naramdaman din ni Ding Yu na may mali at agad na sumunod. Nang makita niya ang eksenang ito ay agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Sumunod din nang malapitan si Jane Lewes sa likod at nang makita niya ang eksena sa harapan niya ay laking gulat niya kaya tinakpan niya ang bibig gamit ang dalawang kamay. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang tatlong matipunong lalaki, na nabubuhay pa, ay talagang naging miserableng kalagayan sa wala pang 10 segundo. Bulong ni Jane Lewes, bakit? Bakit sila biglang namatay? Napayuko si Alex Dixon na may malungkot na mukha. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang mga tao sa katawan, ulo, at mga meridian ng malakas na lalaki, at pagkatapos ay tumayo. Ito ang makamandag na uod. Ano? Pinalaki ni Jane Lewes ang kanyang magagandang mata at may ekspresyon ng hindi paniniwala. Tumingon si Alex Dixon at mahinang nagsabi, hindi ko alam kung narinig mo ang gayong alamat. Noong unang panahon, may mga gu sa katimugang lupain na magaling magtanim ng gu. Ginamit nila ang gu para kontrolin ang buhay at kamatayan ng iba ay itinanam sila ni gu. Ang taong nagtanim ng gu sa likod nila ay ayaw nilang ibunyag ang sikreto, kaya hinikayat niya ang makamandag na uod sa kanilang utak. Agad namang namatay ang tatlo. Iisipin na gagawa sila ng mga walang prinsipyong paraan. Anong uri ng nakakatakot at mahigpit na organisasyon ang nasa likod ng mga taong ito? Sa sinabi ng kabilang partido kanina lang, masasabi ni Alex Dixon na galing sa karagatan ang organisasyong ito. Maaari talaga silang pumasok sa Jinling nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Natatakot na siya sa likod ng organisasyong ito ay napakalaki. Hindi naman siya natakot. Nag-aalala lang siya na mabaigo ang plano ng kabilang partido, at baka magpadala pa sila ng isa pang asasin para tuparin ang kanilang misyon. Tila kailangan niyang tawagan si Sung Yuluo at utusan siyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Habang si Alex Dixon ay malalim ang iniisip, bigla niyang narinig ang dalawang napakabanayad na nagpapakilala ng mga pakpak. Kabanata 499. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Saktong pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang dalawang itim na lumilipad na langgam na gumagapang palabas sa butas ng ilong ng bangkay. Agad nilang sinunggaban ang dalawang babae sa sobrang bilis. Ang linggo na lumilipad na mga langgam ay napakabilis. Si Jane Lewes ay walang antas ng paglilinaw at hindi nakakakita. Bagamat malinaw na nakakakita si Ding Yu, huli na ang lahat. Kahit ang bilis niya, hindi niya maiwasan. Laking gulat niya nang nag-iba ang maganda niyang mukha. Sa sobrang takot ng dalawang dalaga,
Biglang iniunat ni Alex Dixon ang kamay at hinawakan ng palad ang dalawang langgam na lumilipad. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang palad. Nang muli niyang ibuka ang kanyang palad, nakita niya ang isang patch ng itim sa kanyang palad. Ang lumilipad na langgam ay lason. Nagbago ang ekspresyon ni Ding Yu habang siya ay sumigaw sa alarma. Napasulyap si Alex Dixon sa kanyang palad at medyo nagulat din sa kanyang puso. Hindi niya inasahan ang dalawang lumilipad na langgam na ito ay sobrang lason. Pinisil lamang niya ang mga ito sa kanyang palad at binasag ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang enerhiya, ngunit ang kanyang palad ay nahahawa din ng lason. Ang palad na nahawahan ng lason ay agad na naging masakit at namamanhid. Ang lason ay mabilis na tumagos sa kanyang balat at kumalat sa kanyang mga capillary. Agad na pinalaganap ni Alex Dixon ang potensyal na enerhiya sa kanyang katawan at dahan-daang itinaboy ang lason. Alex! Laking gulat ni Jane Lewis na namutla ang kanyang mukha. Nanginginig siya at ay nalalayan ang braso ni Alex Dixon. Nang makita niyang nangingitim na ang palad nito, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Dumating ang killer para sa kanya. Kung hindi dahil sa pagligtas sa kanya, hindi nalason si Alex Dixon. Nagulat din si Ding Yu sa kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Parang ngayon lang nalaman ng lumilipad na langgam na si Alex Dixon ay isang malakas na kalaban at siya at si Jane Lewis lamang ang umatake. Wala siyang gaanong relasyon kay Alex Dixon. May iligtas lamang niya si Jane Lewis at hindi na kailangang pakialaman ang buhay o kamatayan nito. Hindi niya inaasahan na lason siya para mailigtas siya. Ang puso ni Ding Yu ay napuno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Nakatanggap siya ng pagsasanay mula pa noong bata pa siya hindi maaaring maging maluwag sa kaaway. Ngunit ngayon, ang kanyang malamig na puso ay talagang may bakas ng pag-aalinlangan. Nakita ni Jane Lewis na lalong namamaga ang palad ni Alex Dixon. Sa sobrang pananabik niya ay namumula ang kanyang mga mata at puno ng panghihinayang. Mabilis niyang sinabi, "Bilisan mo, ihahatid kita sa ospital." "No need. It's just a small injury," casual na sabi ni Alex Dixon. Ang ganitong uri ng makamandag na uod ay iba sa mga ordinaryong lason. Kinaluhan ito ng matinding malamig na enerhiya. Kahit na pumunta sila sa ospital, walang silbi. Hindi man lang malaman ng ospital kung anong klaseng lason ang nalason sa kanya. Nagamit na niya ang enerhiya sa kanyang katawan para pansamantalang hadlangan ang pagkalat ng lason sa kanyang palad. Binalak niyang ipadala muna ang dalawang babae sa isang ligtas na lugar bago iikot ang enerhiya sa kanyang katawan upang mapaalis ang lason. Agad na sinabi ni Jane Lewis, "Paano yon? Ihahatid kita." Pagkasabi noon ay mariin niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at umupo sa driver's seat. Napaisip si Alex Dixon at nabuksan na lang niya ang pinto ng sasakyan at umupo sa backseat. Upang alisin ang lason, kailangan ng isa ng hindi bababa sa isang siklo ng enerhiya sa katawan. Sa madaling salita, 24 na oras. Sa sandaling ito, hindi siya maaaring istorbohin ng sinuman. Kung nanatili siya sa kanyang kwarto ng 24 na oras upang maalis ang lason, napakaraming bibig sa bahay, at tiyak na hindi niya mapatahimik ang kanyang isip. Higit pa rito, ang kanyang biyenan na si Helena, ay tiyak na papasok para maghanap ng gulo. Mas sundin ang utos ng asawa at pumunta muna sa ospital bago humanap ng tahimik na lugar para ilabas ang lason. Mabilis ding sumakay si Ding Yu sa sasakyan at naging komplikado ang kanyang kalooban. Palagi siyang cold-blooded. Lahat ng lalaking nakilala niya ay pinagnanasaan ang kanyang kagandahan, ngunit si Alex Dixon ay exception. Kahit na sinadya niyang akitin siya, hindi pa rin siya natatagalan. Sa mundong ito, mayroon talagang isang lalaki na hindi natukso sa kagandahan. Sa ilang kadahilanan, ang puso ni Ding Yu ay talagang may bakas ng emosyon sa sandaling ito. Nag-aapoy ang puso ni Jane Lewis sa pagkabalisa. Pinaandar niya ang Maserati sa pinakamabilis na bilis at nabasag niya ang ilang pulang ilaw. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na siya sa private clinic. Nakaupo sa likod ng kanyang mesa ang nasa katanghaliang gulang na doktor. Nakasuot siya ng marumi at nakatagong puting coat. May beer belly siya at naglalaro ng iPhone.
Wala siyang pakialam sa paggamot. Ilang beses na sunod-sunod na umiyak si Jane Lewes. Sa sobrang pag-aalala niya ay malapit na siyang umiyak. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa masamang pakiramdam at sinabing, "Ano ba ang sinisigaw mo? Ano ba talaga ang iyong sakit? Doktor, iligtas niyo po ang asawa ko." Sabi ni Jane Lewes na may hagulhol na tono. "Hayaan mo akong tingnan," naiinip na sabi ng medyo may edad na doktor. Laking gulat niya nang makita niya ang mga itim na kamay ni Alex Dixon. "Ikaw, ano bang nangyayari sa'yo?" Nakagat ako ng makamandag na surot. Sinenyasan niya ang dalawang babae na naghihintay sa labas ng klinik. Isinara niya ang pinto ng opisina ng doktor at mabilis na nagre-reseta ng gamot. Sabi niya, "Maaari kang magreseta ng gamot ayon sa reseta na ito." Nakaupo sa likod ng mesa ang nasa katanghaliang gulang na doktor. Nang marinig niya ito ay agad niyang ipinakita sa mukha niya ang sama ng loob. Galit niyang sabi, "Doktor ka ba talaga? Doktor ka ba o ako? Kung mas makapangyarihan ka sa akin, bakit ka pumunta dito para magpatingin sa doktor?" Paliwanag ni Alex Dixon, "I am not here to see a doctor. I am just here to grab medicine." Sa kamay mo, sobrang dilim na. Kaya mo bang gamutin ang sarili mo? Bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na doktor at galit na sinabi, "I've been here for 28 years. Wala pa akong nakilalang pasyenteng tulad mo. Mayabang ka at mayabang." Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinuro niya ang ilang banner sa dingding at buong pagmamalaki niyang sinabi, "Nakikita mo ba yon? Isa akong sikat na doktor. Pagdating ko rito, kailangan kong magreseta ng reseta. Walang kwenta ang sinasabi mo." Sinabi ni Alex Dixon, "Ako ay parehong pasyente at isang TCM na doktor. Ito ay isang emergency ngayon lamang. Pinadala ako ng aking asawa dito upang magpatingin sa isang doktor. Magbigay ng isang reseta para sa akin." Kalokohan. Kinampas ng nasa katanghaliang gulang na doktor ang mesa at tinitigan siya ng pataas-baba ng panunuya. "I think you are only in your 20s. Ang isang batang tulad mo ay walang karanasan sa karanasan. Anong klaseng sakit ang maaari mong gamutin? Kung may problema ka sa pagpapagamot sa akin dito, dudurog mo ang signboard ng klinik ko. Anong gamot ang dapat kong ireseta? Gamitin mo ang kahit anong gusto mo." Pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway ng nasa katanghaliang gulang na doktor ang kanyang malaking brush at inihagis ang isang reseta. Naiinip niyang sinabi, 6,500. Magbayad ka muna at pagkatapos ay uminom ka ng gamot. At saka, kailangan mong magbayad ng acupuncture. 17,000 para sa acupuncture. Mahal kaya? Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinulyapan ang reseta. Mayroon lamang ilang mga halamang gamot na nakakapagpaalis ng init at nakakapagpagaling ng lason. Walang paraan upang maalis ang lason. Bilisan mo at magbayad. Naiinip na udyok ng nasa katanghaliang gulang na doktor at nagbanta, "Masyadong malalim ang lason sa kamay mo. Kung magtatagal ka pa, mamamatay ka lang. Bilisan mo at bayaran mo ang pera para mahuli ang lahat gamot. Kung hindi, hindi lang mapoprotektahan ng kamay mo, malalagay din sa panganib ang buhay mo." Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Ang reseta mo na ito ay hindi ang gamot. Ang mga halamang gamot sa reseta ay hindi nararapat lamang ng 20 yuan sa pinakamaraming halaga. Dapat mong ipag-amit sa akin ang reseta na ito, natatakot ako para sa pera." Talagang hindi niya inaasahan na itong tinatawag na Central Clinic ay talagang black clinic na nagsabit ng ulo ng mga tupa at nagtitinda ng karne ng aso. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na doktor, para bang hindi niya inaasahan na kapareho niya talaga ng industriya si Alex Dixon. Nakikita niya ang mga halamang gamot sa kanyang reseta sa isang sulyap. Pinalaki niya si Alex Dixon at nanunuya habang sinasabi, "Buti, sinira mo ang lugar at pumunta ka sa lugar ko. Baka hindi mo alam, ang pangalan ko ay Third Brother Son, at sikat ako sa lugar na ito. Ikaw ang unang taong nang ahas na sirain ang tindahan ko." Kabanata 500. Alex Dixon used his true chi to suppress the poison and said coldly, "Kung ganoon malas ka talaga. Ako ang unang naghamon sa dojo. Siya rin ang huling naghamon ng dojo. Dahil simula ngayon, iyong klinika
Hindi naiiral. Ang isang karaniwang doktor ay nililigaw ang isang tao, hindi banggitin na ikaw ay hindi isang doktor, ngunit isang mamamatay tao. Nabasa niya sa balita na kamakailan ay binuksan ang kanilang pribadong klinika sa Jinling. May mga lalaki at babae, at ginamit nila ang pangalan ng ospital ng mga lalaki para manloko ng mga tao. Mayroon ding pribadong klinika, at wala lang silang lisensyang medikal. Gumastos sila ng malaking halaga para mag-advertise, kumuha ng maraming nasa katanghaliang gulang na kababaihan upang mamigay ng mga leaflet sa mga lansangan, at kahit na nagtatrabaho bilang mga medikal na katulong sa pasukan ng ospital upang dukutin ang mga pasyente sa maliliit na klinika tulad nila upang gamutin ang kanilang mga sakit. Maraming mga pasyente na dumaranas ng karamdaman ang nahihirapan magsalita, at nahihiya silang pumunta sa pampublikong klinika. Nung nakita nila yung advertisement, tumakbo sila papunta dito. Ang ganitong uri ng pribadong black clinic ay agad na tinatrato ang mga pasyente bilang matabang tupa. Humingi sila ng napakataas na presyo at gumawa ng iba pang kondisyon para matakot ang mga pasyente. Kung hindi sila nangikil ng 108,000 erm, hindi nila hahayaang umalis ang mga pasyente. At sa huli, hindi ito gumaling. Anak, sa tingin ko naghahanap ka ng gulo. Hinampas ng nasa katanghaliang doktor ang mesa, at biglang tumalon ang tasa sa mesa. Itinuro niya ang pinto at sumigaw, "Tingnan mo ang watawat sa aking dingding." Tanungin ang ibang mga pasyente kung napagaling ko na sila. Sa sandaling ito, maraming pasyente na nanunood ng palabas ang nagtipon sa labas ng pinto at sumigaw ng isa-isa. Si Dr. Sun ay isang sikat na doktor. Ang bone cancer ko ay nabubuhay lang hanggang ngayon dahil sa gamot na nireseta niya. Tama, dumating ka para sirain ang lugar, pero hindi ka nagtanong tungkol sa reputasyon ni Dr. Sun. Pinagaling ni Dr. Sun ang aking cerebral hemorrhage gamit ang isang dosis ng gamot. What the hell? Bakit ka naghanap ng gulo kay Dr. Sun kahit wala kang buhok sa bibig mo? Bilisan mo at magwala ka. Kailangan ko pang mahanap si Dr. Sun para gamutin ang sakit ko sa mata. Huwag mo nang antayin si doktora. Paggamot ni Sun. Galit na galit ang ilang pasyente sa labas ng pinto. Sinisi nilang lahat si Alex Dixon. Hindi inaasahan ni na Jane Lewis at Ding Yu, na naghihintay sa pintuan, na magkakaroon ng alitan si Alex Dixon sa doktor. Natigilan ang dalawang babae. Umisi si Dr. Sun at lumabas mula sa likod ng mesa. Inayos niya ang kanyang salamin na may gilid na ginto at ngumisi, "Narinig mo ba yon? Naparito ka para siraan ang reputasyon ko. Kailangan mong lumuhad at nang tawad sa pagkabasag ng signboard ko. Ang Race-Eta na inireseta ko ay 6,500 kada dosis. Bumili ka ng 10 dosis ng gamot. Sa pilitan bumili at magbenta." Napangiti ng mahina si Alex Dixon, "Kung hindi ako bibili, ano?" Sinabi ni Dr. Sun sa hindi makatwirang paraan, "Inihanda ko na ang Race-Eta. Dapat mong bayaran ang perang ito, o huwag mong isipin na umalis." Pagkasabi niya noon ay tumangala siya at sinabi sa dalawang security guard sa labas ng pinto, "Tigilan niyo siya. Hintayin niyo siyang magbayad bago umalis." Agad na sumisik ang dalawang security guard sa karamihan at agresibong sumugod kay Alex Dixon. Hindi man lang sila tiningnan ni Alex Dixon ng diretso. Sinipa niya ang dalawang security guard sa sulok na parang sandbag. Ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Galit na sigaw ni Dr. Sun, "Tumawag ka ng pulis. Sabihin mo sa kanila na may kwek-kwek na nagdudulot ng gulo dito." Galit din ang mga pasyente sa labas ng pinto. May tumawag sa Medical Bureau. Ang ilang mga tao ay tumawag sa pulisya, at patuloy nilang pinapuna si Alex Dixon. Nagulat si Jane Lewis. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong bagay na dinadala niya kay Alex Dixon para magpatingin sa doktor. Ayaw niyang maantala ang sakit ni Alex Dixon at mabilis na sinabing, "Huwag na. Pupunta ako at magbabayad ng pera ngayon. Doktor, basta magamot mo ang kamay ng asawa ko, hindi problema ang pera." Habang nagsasalita siya, mabilis na kinuha ni Jane Lewis ang kanyang handbag at naglabas ng ilang makakapal na stack ng cash. She could not care about ng ganyan karaming anymore. Ang pera ay isang maliit na bagay. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang ginastos.
Hanggat kaya niyang gamutin ang kamay ng kanyang asawa, handa niyang gastusin ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Ang ilang salansa ng mga perang papel na kasing kapal ng mga laryo ay hindi mahawakan ng mahigpit sa kanyang mga kamay. 2 stack pa nga ang gumulong sa lupa. May ilang security guard pa ang tumakbo. Nang makita ang sitwasyon, gusto nilang sumugod at arestuhin si Alex Dixon. Nakiusap si Jane Lewes, "Doktor, mangyaring iligtas ang aking asawa." Nakita ni Dr. Sun ang pera at dilat ang kanyang mga mata. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at inutusan ang mga security guard na tumigil. Nagbigay siya ng pekeng ngiti at sinabing, "Doktor, iligtas mo ang aking asawa. Madam, hindi alam ng asawa mo kung ano ang makakabuti sa kanya. Talagang pinaghihinalaan niya ang medical skills ko. Ngayong nagkagulo na siya, delay ang kondisyon niya. Kahit magreseta siya ng gamot, wala namang silbi. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Nag-aapoy ang puso ni Jane Lewes sa pagkabalisa, "Hanggat ito'y gumaling, maaari tayong gumastos ng karaming pera sa gusto natin. Walang problema." Tumawa si Dr. Sun at nagbihis ng marangal na anyo niya, "Maaari kong personal na gamitin ang acupuncture upang paalisin ang lason," sinabi, "ngunit hindi masyadong maraming enerhiya upang maalis ang lason ng isang beses. Ang halaga ng paggamit ng acupuncture minsan ay bababa sa 100,000 yuan. Pagkatapos ng ilang sesyon ng paggamot, ang iyong asawa ay siguradong maayos." "Sige, ibibigay ko na sayo." Hindi na mapakali si Jane Lewes. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bank card mula sa kanyang bag, tumalikod, at sinabi kay Alex Dixon, "Stop messing around. Money is not a problem. The treatment is more important." May gustong sabihin si Ding Yu, ngunit nang makita niya ang kalmadong tingin ni Alex Dixon, nilunok niya ang mga salita sa kanyang bibig. Gusto niyang paalalahanan noong una si Jane Lewes. Ang ganitong uri ng goo poison ay hindi mapapagaling ng ordinaryong TCM. Ngunit nang makita ang kanyang desperado na hitsura, pinili din niyang manahimik. Sa oras na ito, ang puso ni Ding Yu ay masyadong nagkakasalungatan. Sa isang banda, nagsakripisyo si Alex Dixon para iligtas siya, at nalason ang palad nito. Sa kabilang banda, kung nalason si Alex Dixon, bagaman hindi siya mamamatay sa loob ng maikling panahon, ang kanyang lakas ay mababawasan ng higit sa kalahati. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kung iniulat niya ito kay Ku Fei at nagpadala ng isang tao upang maghintay ng pagkakataon na salakayin si Alex Dixon, magagawa niyang kumpletuhin ang misyon at mailigtas ang kanyang kapatid. Ang dalawang pag-iisip, ang isa ay matuwid at ang isa pang kasamaan, ay nagkasalungat sa puso ni Ding Yu. Ang isa ay si Alex Dixon na nagligtas sa kanya, at ang isa ay ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Mahirap para kay Ding Yu na pumili. Kinuha ni Jane Lewes ang kanyang bank card at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Dr. Sun, na nagsasabi ng sunod-sunod na magagandang bagay. Saka lamang nagpanggap na kalmado si Dr. Sun. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Halika sa acupuncture. Ang mga kasanayan sa medikal ng aking third brother Sun ay sikat sa National Clinic ng Yan Capital. Hindi mo kailangang matakot sa lason ng insekto na ito. Ginagarantiyahan ko na ang gamot ay magpapagaling sa sakit." "Ganoon ba?" Bahagyang ngumiti si Alex Dixon at naglakad papunta sa mesa ng hindi kumukumot. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kanina lang ako nabastos. Pagkatapos ay hinihiling ko kay Dr. Sun na tulungan ako sa acupuncture." Wala naman siyang sinabi kanina. Sa isang banda, nakita niyang handang gastusin ng kanyang asawa ang lahat ng pera nito para sa kanya. Naantig siya at ayaw niyang magalit muli sa asawa. Buti na lang alam mo ang pagkakamali mo. On the account na alam mo ang mga pagkakamali mo, dapat mong baguhin ito. I will treat you temporary, but after this, you have to kowtow and apologize to me in front of everyone, and kailangan mo pang talunin ang mga tambol at ipadala sa akin ang banner." Mayabang nangumuso si Dr. Sun. Kinuha niya ang isang kahon ng pilak na karayom, at nagbuhos ng isang maliit na bote ng gubeju. Pagkatapos, naghanda siya upang isagawa ang acupuncture. Si Jane Lewes ay nakatayo sa gilid na balisang at nanalangin sa kanyang puso.
Sa oras na ito, mahinang ipinaliwanag ni Dingyu, President Lewis, pumunta si Boss Dixon sa hotel upang pag-usapan ang negosyo sa akin tungkol sa pabrika ng parmasyutiko. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, may mga surveillance camera sa silid. Maaari mong tingnan. Pagkasabi nun ay binigay niya ang phone. Makikita sa screen ang sitwasyon ng dalawang tao sa kwarto. Fast-forwarded ang eksena. Natapos ni Jane Lewis na panuurin ang proseso sa loob ng 2 minuto at hindi maiwasang magsisi. Nagkamali pala talaga siya sa asawang si Alex Dixon. Kahit na naka-reveal si Dingyu, umupo si Alex Dixon sa sofa at hindi siya nililinggan. Hindi man lang niya ito ginalaw. Napuno ng panghihinayang ang puso ni Jane Lewis. Gusto lang niyang humingi ng tawad kay Alex Dixon, ngunit wala siyang magandang impresyon kay Dingyu. Ang babaeng ito ay may suot na nakakasiwalat na damit, at siya ay patuloy na sumisiksik sa kanyang asawa. Halata naman na gusto niyang makita siya. Abangan ang susunod na kabanata.